Tunay nga na napakabuti mong Panginoon sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat at nandito sila upang maparangalan kahit papaano ay mabigyan ng recognition, Panginoon, ang kanilang naging role sa aming mga buhay, Panginoon. Naging magandang halimbawa ng bawat isa, Panginoon, na dinala namin hanggang sa ngayon, Panginoon. Maraming salamat sa bawat isa, Panginoon. Ikaw po ang maparangalan sa habong ito, Panginoon. At bawat isa ay may joy and peace sa puso. At babaudin namin ang bagong memories, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan. Nandito ngayong hapon. Sasamantalahin ko na rin ang pagkakataong ito na pakisabi, pakiabot sa inyong mga mahal sa buhay ang aking taus-pusong pasasalamat sa pagmamahal, sa pagtitiwala na pinagkaloob sa akin. Yung pagkakataon na makapaglingkod ako dito sa ating pinakamamahal na bayan. Kaya madalas kong sinasabi, ang pagtanaw ko ng malaking utang na loob. So, sasampulan ko po kayo, ganito po yon. Ano ang English ng mani? Ano ang English ng mani? Peanut. Sana peanut na lang ako. Ulit dapat bakit ang sana peanut na lang ako. Bakit? Kasi pinatibok ninyo ang puso ko. Dito sa atin, sa bayan na Magsaysay, agricultural tayo, pero meron ding part sa ating bayan na ang inaani, yung pang pinagkakakitaan yung asin. Kaya sabi ko nga, sana asin na lang ako. Bakit? Kasi ang pagmamahal ko sa inyong lahat, parang asin, kahit matunaw na, may alat pa rin. Ano pa nga ba iba? And one thing I remember from you is that when I was in grade 4, you're already in grade 6, you always came to the room of your mother and asked how is stuck during this time. And I am so proud to know or to see you for your great achievement for this, for your success and in the future. Thank you. Jeffrey. John. Hindi ko yung sila Nasa pagpapamit. Ayun, nakita ko rin yung mga aking mga co-teachers noon. Bagamat lipat ako dun sa broker, nakita ko sila ngayon, kaya masaya ko, sa totoo lang. At saka nakita ko rin mamaya, si Manang Alod ang tawag namin sa kanya. Kasi nung dinala ko sa Magsaysay, sa totoo lang, 2 seksyon na lang yun.
Miss Lirio, pasensya kayo, mahaba-haba pa. Miss Lirio, asa kasi Mrs. Espinosa. Cute-cute pa rin, ano doon eh. Maganda siyang babae. Tapos, susunod na 2 section na yan. Tapos ako ang dinala ni Mr. Ramirez, pangatlong seksyon. Naku, sabi ko sa akin ni Mr. Ramirez, nakikita ka ba naman yan? Sumagsaysay? May buntot. Opo, makikita ko, hindi ka ba nakatakot? Hindi po. Ayan. Dinala ko dito, sabihan natin yung eskwela ko kasi ang sasaya ko, masaya ko talaga kasi si Maribel, successful. Si Benji, makalain mo yan. Vice Mayor, ngayon ko yung nakita. Saka si Del, na pugi-pugi na, ang pugi niya. Oo, ngayon, marami rin akong nakita ko si Osang, nakita ko natin mga kasamaan kaya ang saya-saya ko. Alod, mamaya. Karating. Magkarating siya. Sa kanila lang, ay sumakay ako daw sa paradahan. Hindi man sana ko pupunta kasi nakaburo yung tingin ng asawa ko. Kasi na medyo nakos ako. Nagulat na ako kung sinabi ni Del sa salita. 3, at saka 12 years sa grade 4. Tapos, retire ako ng 2003. Ayan. Tama lahat. Nandito ng ating celebrant. Magkikilala pa kaya ba na kalun? O sige, ganito na lang. Kasi dumating ng ating President for inviting me in behalf of my mother na isa sa mga unang guro sa paaralan ng Magsaysay. Kasama po nila noon si Tata Turing na principal, si Mr. Duminsil, Mr. Tome, si Ma'am Canyeso, at saka si... Ang dami naming natututunan ngayon ng mga history ng teachers. Nahuli ng konti si Mr. Pakula. May isa pa. Pero kasi Mr. and Mrs. Sabado, medyo late na sila. Pero sila yung mga nauna talaga, mga unang-unang guro ng Magsaysay Elementary School. Hindi ko po naging guro ang mother ko. Hindi ko, kasi sila Manggulo. At saka si Magtoto. Manggulo. Tsaka si Mrs. Felicidad Bautista. Yung mother ko yun. Kasi nung panahon ng hapon, napagtatago pa kami sa bundok. Nagpapauna kami ng pagkain. Sa aking pagtuturo, ako yung na-assign sa Kalawag Elementary School. Yung hirap ko sa pagpunta sa aming destinasyon, sa Kalawag, wala pang tulay nung araw. Bangka pa lang ang sinasakyan namin. Ang dinata ko pilapil na pagtamo sa pilapil, meron pang tinig ng buli. Kaya minsan, dumano ko dyan na sugat yung aking talampakan. Halos isang tingin mo ako din nakapasok. Yan ang buhay namin noon. Ang sweldo namin nagsimula sa 212 pesos. 212. Eh, ganun din? Nakapagturo ako 1964. 64. Pero inabutan ko yan, sila Mr. Galindo, Miss Virio, yung mga sila Mr. Sabado, yan lagi kasama namin sa pagtuturo. Alam nyo, si Mrs. Espinosa, yan ating senior noong araw kumpara kay sa artista ng si
Gloria Romero, Pilita Corrales, Rosa Rosal. Kapag may programa kami sa school, siya talaga number 1 na tinatawag namin. Siya nag-representa ng mga teachers sa programa. Ako naman, hindi na nakapagturo na destino ko sa opisina. Kaya lahat ng mga teachers, mga aplikante na nag-apply dyan, akong gumagawa ng mga papers nila. Discipline na siya. Kaya alam ko mga secretary ng mga teachers. Yan lang po ang pasasabi ko. Magandang hapon po sa 2003. Si Ate Salud po ay naabutan ko na rin nagtuturo nung ako ay in 1967. Si Ate Salud. Kaya po ako lapit ng punta sa kanya kung kamag-anak nga po. Kamag-anak ko sa side ng father at kamag-anak ko rin sa side ng mother. Okay. Si Del po, ang masasabi ko lang po kay Del, ikinuwento po sa akin ni Ate Salud, noon daw pong gumraduate si Del, siya po ay excellent. See? No need to take bar exam. Exempted. True? Maraming salamat din. That's all. Ako naman po ay hindi ko makakalimutan sa ating tanang buhay na ako ay nakatira Calamarin Road. Diyan kami nagkita ni Erwin. Diyan kami na-develop. Tagal kami nagtira sa kanila. Kaya swerte at kasi kababayan ko si Maring Lord, taga-Pinaon yan. Kaya nung itinanong sa akin ni Pauling kung saan ko gusto magturo, sabi ko dito nga sa Magsaysay, dahil meron akong kababayan dito sa Maring na. Kaya hindi ko makakalimutan yung buhay na matagal kami nagtira sa kanila. Kaya napakalaking utang na loob ko sa kanila na maliliit pa sila Del noon. Kami nandun sa kanila. At yan nga, kasama kong turo si Maring Alon na yung mga teachers noon na magkakasama sila Tata Erning, si Auntie Blessing, Mrs. Bautista, si Mr. Tommy na naging kapitbahay namin sa Sinapa. Si Mr. Dominsil, Mr. Tommy, yan yung mga unang teachers. At si Lorraine, yan sila yung mga noon. And si Ate Salud, natatandaan ko, tumira din sila sa bahay. Tatlo sila magkakasama, kasama si Ate Kising na Mrs. Ramirez ngayon, at saka kasama pa doon si Auntie Chin. Tatlo sila. Saka si Mr. Bakula, oo. Yan. Hanggang sa doon tumira si Ate Salud sa bahay, Ate Christine, at saka si Mrs. Kalaig ngayon. Sama si... yun, tinuruan ko nga sila kasi hindi ko naman sila naging under nung turo na ako eh. Tapos sila yata sa grade 5 na. Ayun. Yun ang tatanda ko nga. Ay, nanalo ka ba nun? Nanalo ka yata. Second, si Marlon yung first. Si Marlon yung first. Si Marlon Marlon yung first. Aquino. Pero
naging ano, pwede, pero hindi ko sa naturuan ng ano. No? Pwede. Yun. Hindi lang natandaan ko. Parang hapon yan eh. Parang hapon siya ng pangaliit siya, may singkit, cute na cute. Yun. Pero yung understand is, pagpapasok ako sa isip ko, then kiss, ikis na yun sa akin, bao, balis, gano'n. Yun, hanggang sa lumaki sila. Kasama pa hanggang ngayon. Pinapaaral ng mga kapatid nila dahil yun nga, nagkaroon sa kanila. Yung si Nana, kahit anong mga nag-aalis sa natin sa pag-aaral, natikad nila magkasama sa bahay. Kaya ganun siguro na parang hindi niya ako nakakalimutan kahit kailan. Yun. Tsaka ano, yung mga nag-aaral pa yan sila din, si Nana talagang napaka-amin yan, talagang napaka-maalala sa mga anak. Pagka yung halimbawa, katulad nung nasa high school sila, pagka uuwi na ng weekend, pagka Biyernes, sabi ni Nana, maglinis na tayo ng bahay, sabi ko. Ayusin nga natin itong bahay natin, dadatingin ka sila din, alam mo, kasi din, ayaw ng marami nun. Kaya nag-tignan niya bago mag-Biyernes. Kasi yun nga, napakalinis ito eh, ayaw ng marami bahay na darating, kaya si Lola Lisa, nung nandun sa kanila nung linis yun. Kaya pagdating, tuwa naman si Del dahil in-order natin, talagang ayos-ayos. Yun. Si Maribel, ang ginagawa naman ng nanay niya, talaga napakasaya naman kumain niya ng bata. Hindi halos kumain. Yes, pagka dadating na, ano kaya mainuto pa ni Maribel? Sabi ko, ano na, luluto lang yung mga ulam. Kaya, yun. Kaya napakatamin yung kumain na. Ewan ko lang ngayon kung gano'n pa rin. Tataw na. Dalawa na ang problema nila ng kay Maribel, hindi mapakain ng marami. So, ewan ko ba, bakit gano'n? Parang walang gana kumain lagi. Magandang hapon sa atin lahat. Natutuwa ako at lahat pala ng mga yun eh, natatandaan pa niya din. Sa akin wala na yun. Yung natatandaan ko, yung ayun si Magtapang. Eka sa akin. Tama, matapang ako. Pero hindi kayo naging nurse, hindi kayo naging abogado. Sa totoo lang, meron akong dalawang eskwelang abogado. Kung kilala nyo si Niedo, yun. Minsan nga tatawagin ko na attorney, ayaw na. Yun na lang pangalan. Natutuwa rin ako at pagka nandiyan siya matapang. Matapang ako pero natuto kayo. Diba? Totoo yun. Maraming salamat at naalala pa rin nyo kami. Ako po ay proud na proud sa kanilang tatlong kakapatid. Mula kay Doktora, kay Vice Mayor, at saka kay binata pang si Deli. Binata pa po itsura ko. Ano ba? Yes. Nung pong eskwela ko si Doktora, nagkaroon ng fundraising ang Boy Scout at Girl Scout. Siya po ang tinanghal na Queen. At si Joel Ronda, ang katapat niya ang maging King. Nung eskwela ko siya. At si Del naman po, noong magtatapos na ang graduation na, tinanong ako nung nanay niya, si Ate Salud. Sabi niya, sino ba ang top 1 mo? Hindi si Del po. Aro, baka kaya naman yung ginawa mong top 1 dahil sa kakukuha ng inuming malamig sa bahay. Hindi po. Talagang ano niya yan. Deserve niya yan. Matalino po siya. Matatalino po siya ng tatlo. Yun lang po. Kasama kong teacher sa grade 5. Erwin, si Nancy, Mrs. Mendoza,
si Jane Ramirez, at saka si pa yun, Ate Baby. Alam niyo, nung panahon na yun, dahil kami ay nagkakaisa, isa sa amin ang may hawak ng susi, doon po sa likuran, na tapat po ni Ninang Salud, banda. Pag kami po ay break time namin, sama-sama kami lumalabas sa gate. Then, pagkatapos noon, bumabalik kami kasi ang hawak ng susi ay nasa amin. Alam nyo, tinawag kami ni Ma'am Akantilado ng Hudlong. Hudlong? Oo. Hudlong. Wow. Sabi namin, bakit kaya? Bahala na si Ma'am kung yun ang tawag sa amin. Yan yung aming bonding moments noon ni Ate Baby, ni Nancy, ni Ate Clo, ni Che, ni Nancy Cuellas, at saka si Manang Cosa. Yan, kasama namin yan. Ano po? Ngayon, naalala ko, nung panahon na ako ay ikakasal, ako po ang pumili talaga kay Ninang Salud sa dahilan close po yan sa akin noon. At kung iisipin ko po ngayon, lahat ng ninong at ninang namin ay humaon na po. At si Ninang Salud lang talaga ang naiiwan ngayon. At ngayon po taon na ito, 48 years na po kaming kasal ni Freddy, Ninang Salud. Kaya ipinapanalangin ko po, dahil kayo po ang nag-iisang ninang na buhay, sana po sa 2026, next 2 years pa, sana po ay manatili kayong malusog, buhay, at kayo po ang kukunin ko uling ninang sa aming renewal. Ninang, parang gusto ko pong halikan si Ninang, punta po ako sa kanya. Salamat po. Dumating ako dito sa Magsaysay 1969. I got married at the age of 1972. Nag-asawa na agad ako. Kaya wala po si Del, wala pa rin sila Mylene noong ako dito na destino sa Magsaysay. Ang masasabi ko lang po dito sa Magsaysay, matagal ako dito hanggang 1983. Ang aking panganay, sila ay hindi na dito nag-graduate ng grade 6. Up to grade 5 na ako, umuwi na sila sa San Jose. Siyempre, ang ina, aalagaan ng dalawang anak, kaya nauwi ako ng San Jose. Ang telo ay aking, yan o ay transfer ko from grade 1 hanggang grade 6. Nilalaman ko yan. Kahit sa program namin, silang dalawa ni Joy Bautista. Then, kahit si Benji, Maribel, kasama ko yan sa scouting, hanggang bubong nakakarating kami. Dala-dala ko silang dalawa. Sila ang mga representative ng Magsaysay District ng araw. Bago tatag ang San Jose noong bagong bayan ng San Jose. Ay, ang San Jose, ang Magsaysay, no? Ako yung nag-destino dito. Ilang years pa lang ako. Kaya ako dito sa Magsaysay, nagtagal ako ng ilang years. Ang naging hawak ko dito, English teacher, at saka yan yung extracurricular activities. Boy Scout, at saka yung mga dance pang fiesta, yun yung aking naging noon. Sa mga akademiko, gano'n din. Nilalaban ho namin lagi si Sir Del, si Ma'am... Ito, Ma'am, that's yung si Joy Bautista, si Mylene, saka ako. The Caribbean. Caribbean, that's what nilaban namin ng noon sa kanya. Kahit si Tutora, dala-dalaw namin sa pilot, nilalaban ho namin. Sila tatlo, talaga naman nilalaban namin, Mrs. Espinosa. Yun ako, dalaga pa ako noon. At that time, si Baby Pinosa, yan no, ay madaling araw pa, nandun na nagluluto ng aming pagkain. Si Baby Pinosa, nandun na yan. Kaya sabi ko, hindi malilimutan yan. Maaga pa, nagluluto. Pagdating ng hapon, galing sa eskwela, nandun na naman. At saka namin na nag-aasikaso sa amin, sa mga pagluluto. Hindi lang malilimutan dito sa Magsaysay po kami New Year's. Thank you po. Manang Alud, happy birthday po. Totoo pa sabi ni Del, athletic-minded po ako. Pero hindi po ako talaga ang si Ma'am Tita po ang sa basketball talaga. Ano ba? Kami po ang laging magkasama ni Ma'am Tita. Yan po si Ate Baby, sa scouting po, lagi po kami magkasama. Mga po kami, mga pasaway na teacher kami noon kami. Kami pong dalawa ang pasaway na teacher.
ng Magsaysay District. Kahit pa paano po, naging successful din po kami sa aming pagtuturo. Naging successful po ang aming mga naging estudyante. Meron na po kami mayor, meron po kami mga engineer, meron po kami mga abogado. Kagaya po nga ni Del, naging maunlad po ang kanyang pamumuhay. Hindi lang po, maraming lahat-lahat ng mga nating at lahat ng mga nakaraan. Eh ako hindi ko na alam din. Pero talagang napakasarap mag-handle ng klase noon. Na talagang kasi ang specialty ko ay music. At in the classrooms, I play the guitar while the pupils are singing. Kaya natutuwa yung mga bata sa akin. Na gusto nila, ma'am, music na lang tayo kagaulin. Ayaw na lang mag-aral. Kundi, ma'am, awit tayo, tumugtog ka ng gitara. Eh sabi ko, ang purpose ko naman doon is to make them enjoy while singing. Kasi yung iba, pag umaawit, eh hindi nila iniisip yung dalang tamang tono. Kaya nagiging sintonado. Eh ako kasi, pag nagpapaawit ako, I see to it na they sing the correct note of the song. Talagang ayoko nung iba-iba ang tono. At lalo na yun, ng 40 ko ngayon, hanggang ngayon, I'm teaching a choral group. When we had our Arawatan, I taught the senior citizen a choral group for competition. And luckily, meron din kami nakakuha na ano. Kasi talaga, at saka pag sinabing choral group, hindi lang isang boses. Marami, 4 voices yan. Eh, ewan ko kung anong boses ni Del, alto daw. Alto is the lowest pitch of females na supposed to be siya kung talagang susundin natin yung mga ng music ay ito, pero hindi yata. Hindi ko lang kakagalitan itong batang ito. Bata. Hindi ngayon. At tagal-alang sabi ko, talagang yung anak ni Atalo talaga napakabait. Parang nabanggit ko pang minsan ganyan. Nagugatuhan kami ni Mrs. Canieso o si Ate Oli. Ang bait nun ni Del talaga, sabi ko, tapos sabi ni Ate Oli, baka yan ano lang, gano'n, parang in-doubt po sa disiplina ni Del. Pero ako naman talagang pinatutuhanan ko sa aking klase. Kasi, mas marami akong handle na subject sa kanila, sa aking advisory class. So, this time talagang in-appreciate ko at magpapasalamat ako kay Del bilang organizer nito. Kasi kung ako o kung iba, hindi naman ganito ginagawa, di ba? Basta nagkakainan na lamang, rin yun. Eh ito napakaganda talaga kasi yung nakaraan, nakakalkal natin, kung yung ating nakaraan na whether good or bad, ay nakakalkal nito sa atin, di ba? And so, masaya tayo. Masaya tayo na tayo nakakasama. At sana, hindi dito mabulit. So, thank you then. To the Binosa family, I would like to appreciate yung mga anak niya. Yung naging fortune ng mga anak niya. Talagang lahat na anak niya naging successful sa kanilang mga buhay. Just like our Vice Mayor, sabi ko, Vice, next election, mag-mayor ka na ha? Hinahawak talagang si Vice at si Mayor talaga ang magandang tandem.
You by Everly Brothers. You can count on me till the sunrise of the sea. Until then I'll always be devoted to you. I'll be yours through endless time. I'll adore your charms of life. Yes, I know you know that I'm devoted to you. I'll never hurt you. I'll never lie. I'll never leave out you. I'll never give you reason to cry. I'll be unhappy if you were blue. Through the years my love will grow. Like a river it will flow. It can die because I'm so devoted to you. I'll never hurt you. I'll never lie. I'll never be untrue. I'll never give you reasons to cry. I'll be unhappy if you were blue. Through the years my love will grow. Like a river it will flow. It can die because I'm so devoted to you. Yay! Puro mga teachers kasi. Anyway, nung pong nag-message sa akin si Bea, sabi niya, mag-organize kami ng teachers reunion. In-invite kita. Sabi ko, siyempre, na-excite naman ako kasi sabi ko, makikita ko yung mga teachers ko ng elementary. Kaya lang napansin ko, parang dadalawa lang yung naging teachers ko na lang. Sino? Una si Auntie Salud. Si Auntie Salud po, nung grade 1 teacher siya, lagi niya ako pinapupunta sa classroom niya. Kasi hindi pa ako pwedeng mag-grade 1 dahil bata pa ako. Sabi niya, punta ka sa room ko, salin pusakan. Salin pusalan. So, pumupunta naman ako, doon niya ako lagi pinapupunta sa harap. Kasi maliit. Kaya lang, pagka may note na darating na si Mr. Ladayo, si Mr. Ladayo yung supervisor ng dalawang araw. Pinapauwi niya ako. Umuwi muna daw ako, bumalik na lang ako kinabukasan. So, uwi naman ako. Pero si Mr. Ladaga, minsan kasama niya yung anak niyang nurse. Si Mr. Ladaga, yung father ni Mayor Ladaga. Yung kapatid niya si Ate Pe, siya yung nurse ng Masasal. Diba? Pagkatanghali, doon din sila nag-break lunch kila Ate Salud. So, gano'n. Ganun na. So anyway, yung pangalawa ay si Tata Erning. Hello, sir. Si Tata Erning, naging teacher ko siya sa isang subject ng grade 5. Kaya lang nakalimutan ko na anong po yung subject yun. Pero Tata Erning, meron kang pinahula sa amin na hanggang ngayon hindi nakakalimutan. Ako yung unang-una nakasakot sa hula niya, kaya hamang-hama ako doon sa sarili ko. Ito yung hula niya, hulaan niyo ko yun. If you are NIT, you are E. If you are NIT, hindi ko nakakalimutan yung tatay. So, yun. Tapos, nung grade 1 ako, ang naging teacher ko ay si Ma'am Lirio, nanay ni Ate Tin. Pero din siya nung araw. Ang grade 2, si Ma'am Felicine Bautista, yung nanay ni Jaime Bautista. Pagkabata ako si Jaime Bautista, magkapit-bahay lang kami. Si
Mrs. Bautista. Ngayon, nung grade 3, nakalimutan ko na si Mrs. Agor yata or Mrs. Sanchez. Mrs. Agor? Nung grade 4, si Mr. Sabado. Yeah. Nung grade 5, yung isa si Mr. Kalama. Tapos nung grade 6, isa si grade 4, Mr. Sabado. Grade 5, isa nga si Dr. Elmi. Tapos ang music teacher namin si Ma'am Paz na tayo. Tapos yung mathematics teacher ko si Mr. Dominsil. Tapos dalawang home economics teacher si Miss Pinera at saka si Ma'am Rose Atienza. Tapos dito ako first year and second year. Ang principal namin noon ay si Sir Panahon. Miss, asa na siya? Mr. po nila? Oo, Mr. niya. Siya ang principal namin doon. Then, lumipat na ako ng sarili. Mapagmahal na Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mga pagkain na ngayon po ay aming pagsasaluhan. Salamat din po sa mga taong nagbigay ng oras na ganapin po ang reunion ng mga teachers elementary ni Del, ni Doktora Maribel at ni Vice Mayor Edson Benchi. Lalo na po sa kaarawan ng aming Ninang Salud na ngayon po ay aming ipinagdiriwang. Basbasan din po ninyo kami lahat na ngayon po ay magsalo-salo sa hapagkainan. Bless us, O Lord, and bless thy gifts, which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen.